Sa aklat ng Mateo 9, nakikita ho natin dito mga kapatid that ang ministeryo ng ating Panginoon ay mahati po sa tatlong elemento. Ayon po sa talatang 35, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Pangalawa, ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. And number 3, at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito po yung matatawag po natin ang ministeryo ng ating Panginoon Jesucristo in Galilee. He has a threefold ministry dito po in Galilee. At ang threefold ministry po ng ating Panginoon is teaching, preaching, and healing. Teaching to inform the mind patungkol po sa kalooban ng Diyos. Preaching to prepare and convict the heart na tanggapin ang kalooban ng Diyos. And healing, both spiritual and physical, sa ating mga sakit at karamdaman. At dahil po sa ministeryo na ating Panginoon sa kanyang pagtuturo, pangangaral, at magpapagaling ho siya ng maraming tao na may sakit, ang sabi ng Biblia, napakaraming tao na nakita po ni Jesus na walang nag-aalaga sa kanila. Nang ibig sabihin, sila po ay mga walang direksyon. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Walang nag-aalaga, wala nagtutuwid sa kanila, walang nagmamalasakit sa kanila. Kaya sabi po ng Biblia sa 36, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. He had compassion on them. The word compassion on them na ginamit po dito, ayon po sa original, kung isasalin po natin yon, it is another way of saying, He was moved from His very bowels. His guts were moved with compassion. Naawa ang ating Panginoon dahil marami mga tao na nangangailangan po ng magandang balita. Nakita po ng Panginoon at naawa po siya dahil maraming taong walang direksyon sa buhay. They needed salvation. They needed na may mag-aalaga sa kanila, magtuturo sa kanila, magmamalasakit sa kanila. And for this very reason, ito po ang sinabi ng Panginoon nung makita po niya ang pangangailangan sa labas. Sabi po niya sa 37, kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin, pero kaukonti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Yung ibig sabihin na maraming aanihin ay hindi po tumutukoy po ito sa literal na mga agricultural elements. Kundi yung salitang aanihin ay tumutukoy po sa mga kaluluwa na hindi pa nakakarinig ng magandang balita. Mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon Jesucristo. Mga kaluluwa, we could say, na hindi pa nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Marami sa mundo na pwedeng anihin. Kaya lang, dahil ang ating Panginoon, nagdi-disciple pa lang ho siya sa mga panahon po na ito, hindi niya kaya gawin lahat. Kaya ho siya tumawag ng 12 alagad. Kaya po siya tumawag ng mga manggagawa upang mag-disciple ang mga ito para magpatuloy ho sila sa kanyang ministeryo upang anihin yung mga tao sa labas. And one of the questions that we must ask ourselves this afternoon, bakit po ba ako tinawag ng Diyos? Bakit po ba tayo niligtas ni Kristo? Sa Biblia, maraming rason. Niligtas po tayo ni Kristo upang hindi po tayo maparusa at mapurusahan ng Diyos pagdating po sa kabilang buhay. Tayo po ay niligtas po ni Kristo upang maiwasan natin ang galit ng Diyos sa kabilang buhay. Tayo po ay niligtas ni Kristo upang maging maayos po ang ating relasyon sa Kanya. Tayo po ay niligtas ni Kristo upang maging katulad po natin siya so that we would be conformed to the image of Christ. Pero marami din po tao na naniniwala that kapag tinanggap po nila si Kristo, ligtas lang sila at hanggang dun lang. Pero dito ho natin makikita
Hindi lang ho tayo niligtas ni Kristo para lang mapatawad ang ating mga kasalanan. Hindi lang po tayo niligtas po ni Kristo upang maiwasan natin ang galit ng Diyos pagdating po sa araw ng paghuhukom. Pero ang reason at layunin po ng Diyos kung bakit po siya nagliligtas, hindi lang po para mapatawad ang ating kasalanan at hindi lang po mabago ang ating buhay, kundi balang araw, magamit po tayo sa kanyang kaharian. Kaya ang sabi niya po dito sa 37, marami ang aanihin, pero kaukonti ang tagapag-ani. Yung ginamit po dito ng salitang tagapag-ani, sa ibang salin po ng Tagalog, is the word manggagawa, laborers, workers, o sa ibang technical na bagay, farmers, mga manggagawa sa agriculture. Siyempre, kapag may manggagawa na magtatanim, kailangan may manggagawa na mag-aani. Pero dito, sinabi ng Panginoon Hesukristo, napakaraming mga kaluluwa na kailangan anihin. Pero kaukonti lang ang mga manggagawa. The word na ginamit po dito na manggagawa is from the Greek word ergates. At ang ibig sabihin po ng salitang ergates is one who is engaged in work, a worker, a laborer, especially of agriculture laborers. So ulitin ko po, ang ibig sabihin po ng salitang manggagawa, to which sinabi po ni Kristo, kaukonti lang ang manggagawa, is this: kaukonti lang who are willing to engage in work. Kaukonti lang ang mga workers, laborers, upang mag-ani ng mga kaluluwa. Now in the Bible, kapag sinabi po yung salitang kaukonti ang aanihin, may rason po kung bakit nasabi ng ating Panginoon Hesukristo na kukonti lang po ang manggagawa. Unang-una, kapag may kulang sa church of workers, maraming dahilan kung bakit po nagkakaroon po ng kakulangan ng mga manggagawa. Halimbawa, sabi po ni Pablo sa 2 Timoteo 3, kung ating po babasahin, one reason why there are lack of workers in the church is found in verse 1. 2 Timoteo 3, talatang 1, 2 Timothy chapter 3, verse 1. Here is one reason kung bakit kaukulang ang mga workers in the church. Sabi po dito, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwain sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nila makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Ayon po sa mga nabanggit po na pamumuhay in chapter 3 verse 1 to 5, sabi po ni Pablo that the reason why there will be lack of true workers in the church is because of two things. We are in the last days. Ang huling araw na binabanggit po dito is this. Ito po yung mga bagay na makikita bago bumalik si Kristo. And the reason why walang masyadong maraming mga manggagawa in the church is because, tignan niyo po yung unang binanggit ni Pablo dito, dahil magiging makasarili ang mga tao. So we can English, people will be lovers of their own selves. And then in verse 4, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Lovers of pleasure rather than lovers of God.
So kapag ang tao po ay naging maibigin sa kanyang sarili above Christ, kapag minahal po niya ang kalayawan po dito sa mundo, hindi siya magiging, we could say, a good worker in the church. Because a worker in the church na binabagit po ni Kristo is someone who has a burden for souls. Ito po ay isang tao that has a burden to serve Christ, has a desire for the kingdom of Jesus. So nung sinabi ng Panginoon, nung nakikita po niya yung libo-libo mga tao na walang nangangaro sa kanila, walang nag-aalaga sa kanila, walang nagmamalasakit sa mga kaluluwa na mahuhulog po sa impyerno, the reason is, kokonti lang ang mga manggagawa. And that is what we need to focus on this afternoon. Kapag sinabi po ba manggagawa, anong ibig sabihin po ni Kristo ng manggagawa? What does it mean to be a worker of Christ? Well, when the word worker is used in the Gospel of Matthew, makikita po natin ito po ay laging konektado sa pangangaral ng magandang balita. Maraming tao naniniwala na ang pastor lamang ang inatasan po ng Diyos na mangaral ng magandang balita. Ang pastor lamang ang mag-evangelize ng mga taong naliligaw. But the truth of the matter is, every single person that Jesus Christ saves is called to be a worker. Hindi po tayo tinawag lamang na maging tagapakinig, tagapag-attend lang, o tagapagbigay ng mga ikapo. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging mga manggagawa. At ano po ang itsura ng isang manggagawa? Well, simulan po natin dito sa Mateo Kapitulo 10. Matthew chapter 10, beginning at verse 1. So pagkatapos po na sabihin ng ating Panginoon, kailangan natin ng mga manggagawa, nagbigay po siya ng halimbawa dito sa Matthew chapter 10, dito po tayo sa talatang 5 para mas malinaw. Matthew 10 verse 5. Sinugo ni Jesus ang 12 tagasunod niya at pinagbilinan, huwag kayong pumunta sa mga lugar na mga hindi Hudyo o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, puntahan ninyo ang mga Israelita na para mga nawawalang tupa. Ipahayag ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagalingin nyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may malubhang sakit sa balat para maituring sila malinis, at palayasin ang masasamang espiritu. Tinanggap ninyo ang kapangyarihan ito na walang bayad, kaya ipamahagi rin ninyo na walang bayad. Huwag kayong magbaon ng pera, o kaya'y magdala ng bag, damit na pambihis, sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay dapat lang na suportahan sa mga pangangailangan niya. So in chapter 9, nabasa natin, idalangin natin sa Diyos na magkaroon po tayo ng mga manggagawa in the church. And the question is, ano po ang isang manggagawa? Ang isang manggagawa ay isang taong niligtas ng Diyos na tinawag ng Diyos upang to evangelize yung mga tao sa labas. Now, one question we need to ask ourselves is, from the moment that I have been saved, ako po ba ay nakapagbahagi ng magandang balita sa mga tao sa labas? Have I come to share the gospel? Kaya po tayo pinagtipon po ng Diyos in a church ay hindi lang po para may matutunan po tayo sa Biblia, hindi lang po para mag-enjoy po tayo sa ating pagtitipon, pero tinawag po tayo ng Diyos upang magamit ang ating mga natutunan patungkol po sa Ebanghelyo para maipamahagi po ito sa mga tao na naliligaw, mga tao sa labas, mga tao na walang kaugnayan kay Kristo. And that is the purpose of the church. Kaya nagtayo ang Panginoon Hesukristo ng iglesia. He did not build a church para ito po ay maging social club. Hindi itinayo po ng Diyos ang iglesia para lang masabi, maraming naniniwala kay Jesus. Jesus Christ has built a church
para maipagpatuloy po natin ang kanyang ministeryo, and that is to spread the gospel of Jesus Christ to a lost and unbelieving world. Yun ang trabaho po ng iglesia. Ang ating trabaho, kaya po tayo nag-aaral, dinidisciple, ini-encourage na umattend sa mga gawain upang magamit po natin yung sinasabi ng Diyos mula sa Biblia para sa mga tao sa labas. Yun po ang isang manggagawa. Na maaari, sabihin po ng iba, ang tinutukoy po dito ay yung mga apostol ng Panginoon. Totoo po yun. Ang mga apostol ang tinutukoy po dito. Subalit, in your own time, kapag binasa niyo po ang aklat na mga gawa, all 28 chapters ay nagtuturo sa atin. Pagkatapos na maibigay ng mga apostol ang ebanghelyo sa iglesia, nagsipangalat ang iglesia upang maibigay ang ebanghelyo. And why is it important to give the gospel? Dahil tungkulin po natin yon that because you have received salvation as a free gift from God, freely you have received, freely you must share the gospel of Christ. Kaya kung babasahin po natin ang Mateo 4, tignan niyo po, may layunin ang Diyos kung bakit niya tinawag ang mga alagad. Matthew chapter 4, at simulan po natin dito sa talatang 18. Matthew chapter 4, talatang 18. Tignan niyo po yung sinasabi po dito mga kapatid. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisda sina Simon na tinatawag na Pedro at Andres na naghahagis ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. "Come and follow me," Jesus said, "and I will send you out to be a fisher of people." Now what does that mean? Bago po tawagin ni Jesus ang mga kapatid na ito, ano po ang kanilang hanap buhay? Ano po ang kanilang occupation? Mga mangingisda po sila. Sanay po sila mangisda. Sanay po sila sa kanilang profession, occupation. They were good at what they were doing. Pero notice, when Jesus called them, hindi niya sinabi, "Sumunod kayo sa akin at patatawarin ko ang iyong mga kasalanan." Hindi natapos po doon. Hindi niya sinabi, "Sumunod kayo sa akin at pagpapalain ko kayo sa lahat ng pangangailangan ninyo sa mga materyales at finances." Pero ang sinabi ni Kristo, "Sumunod kayo sa akin and I will make you fishers of men." Gagawin ko kayo mga mangingisda ng tao. Ito'y nagpapahiwatig that when you commit your life to Jesus Christ, you're not committing only to salvation. You're not only committing to the forgiveness of your sins. You are committing to a work that He has given you para bago ho siya bumalik, meron po siya matatanggap ho sa atin in the ministry of His church. Nang ibig sabihin, hindi po tayo tinawag lamang po ng Panginoon para lang maligtas. Tinawag po tayo ng Diyos upang magpagamit. Kaya nga, bago po pumasok ang isang tao bilang member of the church, kailangan magkaroon po siya ng nais na handa po siya magpagamit. Hindi po siya handa na umupo lang at umattend, kundi handa siya magpagamit. Hindi po pwede, "Pastor, nais ko po maging member of the church, kaya lang ayoko magsalita." Hindi po pwede ganon. O "Pastor, nais ko po maging member of the church, kaya lang hindi ako magbabahagi." Ang sabi ng Biblia, ang sino man susunod kay Kristo ay maging handa na tuparin ang kanyang kalooban. When Jesus saves you, He also wants you to be a fisher of men. Which means, sa lahat ng ating napag-aaralan mula sa Diyos, every time we are reading the Bible, hindi lang po ito para lang sa atin. Hindi lang po para tayo bumakas. Pero upang maibahagi po natin ang kaalaman na binibigay ng banal na Espiritu sa mga taong naliligaw sa labas. And the question might be,
Pastor, kung hindi ako magpapagamit, lalo na sa mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, may mangyayari po ba sa akin kung hindi ko gagamitin ang aking katawan at bibig na magpagamit kay Kristo? Basahin po natin dito sa Ezekiel chapter 3. Ezekiel chapter 3. Ezekiel chapter 3 at simulan po natin dito sa talatang 17. The question is, what will happen kung hindi po tayo magpapagamit kay Kristo? Ezekiel chapter 3, talatang 17, verse 17. Tingnan niyo po yung nakalagay po dito mga kapatid. Ezekiel 3, verse 17. Excuse me. Anak ng tao, ginawa kitang bantay ng mga mamamayan ng Israel. Kaya ang anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila. Kapag sinabi kong mamamatay ang tao masama, pero hindi mo siya binalaan o pinagsabihang dumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong iyon dahil sa kanyang kasalanan at pananagutan mo ito sa akin ang kamatayan niya. Pero kung pinagsabihan mo siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, pero wala nang pananagutan sa akin. So let's pause here for a moment. The question is, why must the church share the gospel of Christ? Dahil kung alam po natin ang katotohanan, at kahit saan man lugar po tayo pumunta, mga pagtitipon po yan kasama yung mga kamag-anak, kaibigan, or you have an opportunity at work to share the gospel, or you're just outside and someone is out there at alam mo hindi sila ligtas, or a stranger, nakausap mo, pero wala kang intention, wala kang motibo, wala kang desire na pagsabihan sila. Ang sabi po ng Biblia, tulad na sinabi po niya sa propeta Ezekiel, kapag hindi mo sinabi ang ebanghelyo o ang katotohanan sa taong ito, kapag siya'y namatay na hindi napapatawad ang kanyang kasalanan, hindi lang ho siya ang mananagot sa Diyos. Pati na rin ho tayo mga kapatid. Tayo ay mananagot sa Diyos dahil hindi natin sinabi ang katotohanan sa kanila. Pero hindi lang po natatapos diyan mga kapatid. Ang pagbibigay po ng pagbabala o babala sa mga tao ay hindi lang po natatapos sa labas, pati na rin po sa loob ng iglesia. Basahin po natin dito sa talatang 19. Pero kung pinagsabihan mo siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, pero wala kang pananagutan sa akin. Kapag ang taong matuwid, so referring to someone who knows the will of God, ay tumalikod sa kanyang pagiging matuwid, at hahayaan ko siya sa ganoong kalagayan, mamamatay siya kung hindi mo siya pinagsabihan. Mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. At di ko aalalahanin ang kanyang mabubuting gawa, pero pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kung pinagsabihan mo siyang tumigil na sa pagkakasala at nakinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan sa akin. Anong ibig sabihin po nun? Here is an individual that knows the Word of God. Here is an individual that knows what they're supposed to do. Pero kapag dumating po sa buhay po nila na sila po ay dumihis on righteous living at tungkulin po ng iglesia na pagsabihan po ang ating mga kapatiran on where they are departing from. Kapag nakikita po natin, may ginagawa ho sila na hindi tama. O pag nakikita ho natin na sila'y lumalamig at hindi natin sila pagsasabihan, kapag sila'y binawian ng Diyos ng buhay, tayo po ay mananagot sa Diyos. Pero hindi lang ho yun. Maaari may mga tuwiran. Siguro, iisipin ng Diyos ang lahat ng kabutihan na ginawa ko sa Kanya. So it doesn't matter na lumayo ako sa kanyang kalooban. Pero notice what it says here. Sabi po dito,
Kung hindi mo siya pinagsabihan, mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan at hindi ko aalalahanin ang kanyang mabubuting gawa. Well, ito po ay tumutugma sa sinabi po ni Kristo sa Mateo 7. Hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, ito ang nagawa ko. Panginoon, ito yung ginawa ko para sa inyo. Pero sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. This goes to show us kung bakit napaka-importante na marami mga manggagawa in the church. May nakikita ka ba in your home? Possibly your children, your loved ones, that are departing from the truth. Pero ayaw mo sila pagsabihan. You do not want to warn them. Anong klaseng manggagawa ho tayo ni Kristo? Maaari sabihin natin, ayoko na magkaroon ng pagtatalo kasi. O maaari sabihin po natin, ayoko na makasakit ang damdamin ng tao. Ayoko makatisod ng tao. Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, ang isang manggagawa, dahil bitbit po niya ang mensahe ni Kristo that is burning in his heart at alam po niya kung hindi niya sasabihin ang katotohanan, mananagot po siya sa Diyos kapag may nangyari masama sa taong ito. Kaya nga mga kapatid, bilang iglesia, hindi ho tayo natatakot na sabihin ang katotohanan. Hindi na bali marami ang magalit sa atin. Hindi na bali marami ang umalis ng iglesia. Dahil balang araw kapag tayo'y humarap sa Diyos, hindi yung mga tao na natisod, hindi yung mga tao na saktan, hindi yung mga tao na umalis sa iglesia ang magliligtas ho sa atin, kundi tayo po ay mananagot sa Diyos. Pastor, kaibigan yon. It doesn't matter. Pastor, mahal ko yon. It doesn't matter. Pastor, kamag-anak ko yon. It doesn't matter. Ang sabi ng Biblia, kapag tayo po ay tinawag ni Kristo, He will make you fishers of men. Kaya nga, ang buhay po ng isang manggagawa ay hindi madali. Marami magagalit sa atin. Marami hindi sasang-ayon sa atin. Dahil ang hinihingi po ng Panginoon is radical commitment. Ang hinihingi po ng Panginoon is denial of self. Ang hinihingi po ng Diyos is a denial of worldly matters. Pero kung hindi natin sasabihin ang katotohanan at hindi tayo magpapagamit sa Diyos, kundi i-delay natin ang ating pagiging alagad. Sabi po ni Kristo, we are not worthy to be His disciples. Kaya nga sa loob ng iglesia, hindi po pwede na pinahihintay natin ang Diyos. The moment Jesus calls you, hindi si Jesus ang mag-a-adjust sa atin. Tayo ang mag-a-adjust sa Diyos. Because tayo po ay lumapit kay Kristo. Pinalapit po tayo ng Ama kay Kristo para paglingkuran ho siya. Hindi po pwede, Panginoon, give me 10 months and then magpapagamit po sa inyo. O Panginoon, wait until I get a better time and schedule and then magpapagamit po sa inyo. Ang sabi po ni Kristo, let the dead bury their dead. Ang sabi po ni Kristo, unahin natin ang kaharian ng Diyos. Kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, hindi lang po tayo pagpapalain ni Kristo, pero pinapakita po natin sa Diyos how important Jesus Christ is in our lives. Yun ang isang manggagawa. Inuuna po niya ang Panginoon Jesucristo. Hindi mo siya mapipigilan, hindi mo siya mahadlangan, sapagkat alam niya na ang kanyang serbisyo ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. His service is Jesus Christ. His master is Jesus Christ. Kaya ang isang manggagawa, sagrado sa kanya ang gawain ng Diyos. Importante sa kanya ang salita ng Diyos. Importante sa kanya ang pag-aaral ng Biblia. Dahil siya po ay isang manggagawa. A worker cannot work without information. A worker cannot be effective without the Holy Spirit. Kaya every person that Jesus Christ calls, mga kapatid, is called to share the gospel. Hindi lalaki ang gawain ng Diyos kung iisa, dalawa, tatlo lang ang manggagawa sa iglesia. Kailangan lahat ay maging manggagawa. Hindi ka pwede pumasok sa isang simbahan na hindi ka magpapagamit kay Kristo.
Pero kung hindi ho tayo nakapagbibigay ng oras for discipleship, hindi ka na nakikita, hindi ka na ma-disciple, hindi ka na maaralan, how can we become effective workers for Christ? Kaya sa Biblia, makikita po natin that kapag tayo po ay naging mga manggagawa, hindi lang po ito manggagawa lang para sa labas, pero manggagawa din sa loob ng gawain ng Diyos. A worker is not only a worker for evangelism. A worker of Christ is also a worker in the church. Hindi lang po siya gumagawa sa labas, pero gumagawa din po siya sa loob. Which means, pinapalakas din po niya ang mga kapatiran. Handa po niya ibigay ang kanyang oras at panahon para mabigyan service ang mga kapatiran. Dahil balanse siya. He is a worker at home. He is a worker for evangelism. He is a worker in the church. Dahil siya po ay manggagawa ni Kristo. So ito po yung mga ilang halimbawa na makikita po natin sa Biblia na nagpapatunay kung ano po ang itsura ng isang manggagawa sa loob ng iglesia. Dito po tayo sa aklat ng Roma, Kapitulo 16. Romans chapter 16. At basahin po natin dito sa talatang 3. Roma 16, talatang 3. Tignan niyo po yung sinasabi ng salita po ng Diyos. Romans 16, verse 3. Ito po ang sinasabi. Ikamusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila. Sila'y kapwa ko manggagawa kay Kristo Jesus. Itinaya nila ang kanilang buhay alang-alang sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. At hindi lang ako kundi pati na rin ang lahat ng iglesyang hindi Hudyo. So ano po ang isang manggagawa? Ayon po sa talatang 3, si Priscilla at si Aquila, mag-asawa ho ito, mga manggagawa po sila. At ano po ang naging katibayan na sila po ay mga manggagawa? Talatang 4, itinaya nila ang kanilang buhay alang-alang sa akin at pati na rin ang lahat ng iglesyang hindi Hudyo. How did they show that they were workers of Christ? Mahal nila ang iglesia. They love the church of God. Hindi nila iniisip ang kanilang mga sarili. Ang iniisip po nila is the church of the Lord Jesus Christ. Nagmamalasakit po sila for the church. Hindi lang po sila puro salita lang. Mahal ko ang church, pero walang aksyon. Itinaya nila ang kanilang buhay for the sake of the church. Yan po ay isang magandang halimbawa ng isang manggagawa. Hindi natin matatawag ang ating mga sarili manggagawa in this fashion. Mahal ko ang church, I just don't want to give time to the church. The church is not the building, mga kapatid. The church is you. Yung mga kapatiran. Kapag hindi natin minahal ang church, hindi tayo mga manggagawa ni Kristo. Kapag hindi natin ipinakita ang malasakit ng Diyos to the church, hindi tayo manggagawa ni Kristo. Aquila and Priscilla is a good example of a worker of Christ. Itinaya nila ang kanilang buhay. Hindi nakalagay dito, hinintay nila yung mga ibang manggagawa na itaya nila ang kanilang buhay. Kundi sabi ng Biblia, sila mismo bilang mag-asawa. Napakaganda po ng pinapakita ni Priscilla at Aquila. Mag-asawa na naglilingkod sa Diyos. Marami ho sa atin, mga kapatid, ang daing ho natin, Lord, when are you going to save my husband? And for others, Lord, when will you save my wife? Dahil sa puso po ninyo, tuwing binabasa natin ang Biblia, hinahangad natin sa Diyos, Panginoon, nais ko na ang aking buong pamilya ay maglingkod kay Kristo. Ang aking asawa at mga anak ay maging mga manggagawa ni Kristo. Pero napakahirap po ng kalagayan po ninyo, mga kapatid. Kahit na hindi nyo aminin po yan kung ikaw ay isang asawang babae at ikaw lang ang manggagawa ni Kristo in your household. Nais mo that your husband will also be a worker of Christ. Pero there are also times nakakaranas ka.
Hinahadlangan ka in your worship of Jesus. Tinututulan yung pagpunta mo sa gawain. Pero nagpapatuloy ka pa rin dahil manggagawa ka ni Kristo. Or for you, husbands, may idinadalangin ka in your home, maybe your children or your spouse. Tuwing na nais mo paglingkuran ang Panginoon Jesucristo, instead of maging katuwang mo ang iyong mga anak, katuwang mo ang iyong asawa, sila pa nagiging pabigat sa iyong paglilingkod kay Kristo. Pero dito si Aquila at Priscilla, mag-asawa na nagkakaisa bilang mga manggagawa ni Jesus. Hindi nila tinututulan about isa when it comes to serving Jesus. Aquila and Priscilla is the model of what wives and husbands should be in serving Christ. Hindi po pwede yung asawang babae lang ang may ganitong klaseng nais. At hindi lang po pwede yung asawang lalaki lang ang may ganitong klaseng devotion kay Kristo. Kailangan parehas. Kapag mainit yung babae sa Panginoon, mga asawang lalaki, huwag mo tututulan ang iyong mga asawa. But encourage them. Be happy. Be joyful na ang asawa mo ay hindi nagbibisyo o namumuhay sa kalayawan, kundi naglilingkod kay Kristo. At mga asawang babae, huwag niyo hadlangan ang iyong mga asawang lalaki kung sila'y mainit sa Panginoon. Dahil balang araw, ang hahatol ho sa kanila is the Lord Jesus Christ. Si Aquila and Priscilla, manggagawa, mga mag-asawa na manggagawa. Now, it's interesting kasi hindi lang po natapos dito. There were also others na posible mag-asawa din. Verse 12 of Romans 16. Verse 12. Ikamusta nyo rin ako kina Tryphena at Tryphosa na masisipag na manggagawa ng Panginoon. Kamusta rin sa minamahal kong kaibigan na si Persis. Malaki ang naitulong niya sa gawain ng Panginoon. Excuse me. So there are three people binanggit po dito. Tryphena at Tryphosa. These might be either siblings, but it might be possible mag-asawa din ho sila. Tulad po ni Aquila at Priscilla, mag-asawa, there's a great likelihood na si Tryphena at Tryphosa mag-asawa din. At bilang mag-asawa, ano po sabi ni Pablo? Sila'y mga masisipag na manggagawa ng Panginoon. Kapag sinabi po yung salitang masipag, hindi tamad. Hindi lagi nagbibigay ng dahilan. Nang ibig sabihin, tamad pagdating kay Kristo, pero masipag sa mga bagay na walang kinalaman kay Kristo. Pagdating kay Kristo, ayoko. Pagod ako. Inaantok ako. May sakit ako. Pero pagdating sa mga ibang bagay, nagagawa po natin na magkaroon po ng lakas, energy. That is not the significance of a worker in the life of someone who is called by Christ. Kaya nga ang mag-asawang ito, masisipag. Paano ho nila ipinakita ang kanilang kasipagan sa Panginoon? Well, Persis ay nagbibigay po ng magandang pahiwatig. Malaki ang naitulong niya sa gawain ng Panginoon. Bilang members of the church at bilang mga manggagawa, kailangan may naaambag po tayo sa iglesia. At hindi pinansyal ang habol ng Panginoon. Every person who is saved has a gift from God. Ano yung kaloob mo? Well, Pastor, I don't know. And the only way you will know, mga kapatid, if you spend time in the Word and in the church. Because when the Word of God captures your heart, mga kapatid, dito kumikilos po ang banal na Espiritu para magamit ka sa loob ng gawain. At makikita ng mga kapatiran kung ano po yung kaloob po natin base po on how you work in the church. Pero hindi natin malalaman kung ano po ang magiging kaloob po ninyo in the church kung wala po tayong oras in the church. Kaya nga sabi po dito, malaki ang naiambag po nila at naitulong sa gawain ng Panginoon.
It is more than finances. It is spiritual. First and foremost, mga spiritual bagay ang makakatulong po in the church. Ever since we became members of the church, mga kapatid, bilang mga professing na manggagawa, when was the last time we encouraged a brother or sister in Christ? When was the last time you messaged someone and encouraged them in Jesus? When was the last time that you messaged someone privately and said, "Huwag kang susuko," or "Is there something that I can do to pray for you?" Or, God forbid, ang ginagawa natin, we seclude ourselves. Dahil introvert tayo maari, or hindi po tayo palagay sa ibang tao, we just keep to ourselves. Pero hindi po yun ang gawain ng isang manggagawa. Kaya po tayo nilagay ng Diyos sa isang iglesia para alagaan din po natin your spiritual family in Christ. You have made a commitment to Jesus Christ that I will serve you through your church, and I will serve you by spreading the gospel through the church, and I will love your church because you love me. Yun ang ating commitment kay Kristo. Kasi manggagawa ka. Gumagawa ka sa labas, pero gumagawa ka rin sa loob. Yun ang ginagawa ni Priscilla at Aquila. Hindi lang sila nangangaral sa labas. Hindi lang sila nag-evangelize. Pero itinaya nila ang kanilang buhay at tumulong po sila sa loob ng gawain ng Panginoong Hesukristo. Furthermore, ang magandang halimbawa din ng mga manggagawa ng Diyos ay mababasa po sa Pilipos, Kapitulo 2. Dito po tayo sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 19. Philippians chapter 2, verse 19. Philippians chapter 2, verse 19. Sabi po ng Biblia, "Umaasa ako sa Panginoong Jesus na mapapapunta ko riyan si Timoteo sa lalong madaling panahon para masiyahan naman ako kapag naibalita niya ang tungkol sa inyo. Siya lang ang kilala ko na katulad kong nagmamalasakit sa inyo ng totoo. Ang iba'y walang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesu Kristo. Ngunit alam nyo kung paano pinatunayan ni Timoteo ang kanyang sarili. Para ko siyang tunay na anak sa pagtulong niya sa akin sa pangangaral ng magandang balita." So again, pinapakita po dito kung ano po ang bunga ng isang manggagawa. Hindi lang po siya nag-evangelize, pero nagpapakita po siya na matinding malasakit for the church. He is a worker of the gospel, but a worker also for the church. Hindi lang po niya sinasabi ang katotohanan sa labas, kundi pinapalakas din niya ang mga kapatiran sa loob gamit ang katotohanan ng Diyos. Si Timoteo po ay sabi po ni Pablo, "Katulad ko siya, at alam niyo kung paano niya pinatunayan ang kanyang sarili." Siya ay naging malaking tulong kay Pablo sa pangangaral ng magandang balita. Na bakit po ganito ang pagpupuri ni Pablo kay Timoteo? Di ba maraming churches in the time of Paul? Bakit niya pinagmamalaki si Timoteo? Well, sabi po dito sa talatang 20, ito ang totoo. Siya lang ang kilala ko na katulad kong nagmamalasakit sa inyo ng totoo. Sa dami-dami tao sa iglesia, si Timoteo lang ang nagmamalasakit sa church. Bakit? Ano po ba ang nasa isip ng mga tao na hindi nagmamalasakit sa church? Verse 21, "Ang iba'y walang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesu Kristo." No wonder why Jesus said, "Kokonti lang ang tagapag-ani. Kokonti lang ang mga manggagawa." Bakit kokonti? Dahil makasarili ang marami. Walang ibang iniisip kundi ang kanilang sariling kapakanan. Kaya hindi mo maasahan na magiging katuwang mo yung mga ganong klaseng tao in the church dahil sarili lang nila ang kanilang iniisip. Their own desires, their own pleasures, their own ambitions.
And when we desire our own ambitions and our flesh, ang naapektuhan po is multiple things. Ang ating relasyon sa Diyos, ang ating relasyon sa church, at ang ating responsibilidad sa mga tao sa labas. Hindi natin pwede sabihin, naniniwala ako sa Diyos and my faith is strong. Ang pananampalataya na walang kasamang aksyon sa pagsunod sa Diyos ay baog. That's like we saying, I love the church, kaya lang, I have unforgiveness in my heart. At hindi rin po natin pwede sabihin, mahal ko ang Diyos, kaya lang, hindi ko sinusunod ang kanyang mga utos. Si Kristo mismo ang nagsabi sa aklat ng Lucas, why do you call me Lord, but you do not obey what I tell you to do? Ganon din sa isang manggagawa. I'm a worker of Christ. I don't share. I don't spend time with the people of God. I don't spend time in the Word of God. But I'm a worker of Christ. Mga kapatid, hindi ganon ang tinuturo ng Biblia. Kaya ganito ang mga pangaraw na binibigay po sa atin ng Panginoon. Because He wants us to be workers. Ang iglesia ay lumalago kapag ang iglesia ay nagkakaisa sa trabaho. At ano po ang ating misyon? To glorify Jesus. Hindi ho tayo nagpapasakop sa salita ng Diyos dahil kay pastor. Nagpapasakop po tayo sa salita ng Diyos dahil mahal natin ang Panginoon. Kaya ka nandito, hindi dahil napilitan ka. Pero kung nandito ho tayo dahil napilitan ka at hindi dahil mahal mo si Kristo, God knows what's in our hearts. Ang pastor pwede mo lokohin, ang iglesia pwede mo lokohin, pero sa araw ng paghuhukom, hindi mo maloloko ang Diyos. Alam niya kung ano nilalaman ng ating puso. Alam niya kung sino nagkukungwari. Alam niya kung sino yung mga totoo. Alam niya kung sino yung mga tapat. Alam niya kung sino po yung mga pretenders at mga plastic. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Alam niya kung nakangiti ka sa labas, pero sa loob galit ka. At alam niya kung tayo po ay totoong nagmamahal sa Kanya. He knows His workers. Alam niya kung may sinasabi tayo sa patalikod ng ating mga kapatiran. At alam po niya kung tayo po ay tunay na nagmamahal. He knows His workers. Ang isang manggagawa, napakalinaw, hindi niya iniisip ang kanyang sarili, kundi ang kapakanan ng iba. Bakit ganon? Dahil ganon si Kristo. Hindi niya inisip ang kanyang sarili nung siya'y naipako sa krus. Ang iniisip niya, matupad ang kalooban ng Ama para sa atin. Jesus did not think of Himself when He was on that cross for you, mga kapatid. We should not think of ourselves more than the will of Christ. Kung si Kristo ay nagpakumbaba, ganun din dapat tayo. Ang isang manggagawa, marunong din po siya tumanggap ng pagkakamali at pagtutuwid. Dahil manggagawa siya, he wants to learn. Saan ka nakakita isang alagad na gustong matuto na hindi mo maaralan? Mas magaling pa siya kaysa sa Biblia. Mas marunong pa siya kaysa sa Diyos. At kapag nasaktan, magtatampo. Pag nasaktan, hindi na magpapakita. Pag nasaktan, ang dami-dami sinasabi. Pag nasaktan, maghahanap ng hugot. Bakit po ganon? Dahil hindi magawang tanggapin ang katotohanan. Anong gusto po natin, mga kapatid? Gusto niyo po ba pumasok sa isang iglesia kung saan napakasaya pagdating po sa kalayawan? Hindi ka nire-rebuke ng mga kapatiran. Hindi ka tinutulungan ng mga kapatiran. Hindi ka tinutuwid ng mga kapatiran. Hindi ka nire-remind ng mga kapatiran what you should do. O gusto po natin na kanya-kanya na lang po tayo. Basta nagsimba na ako, tapos na yon. Basta naniniwala ako kay Lord, tapos na yon. Basta nananalangin na po ako kay Lord, even though I don't obey Him. Pwede na yon. Yun po ba ang gusto natin na iglesia? Let me tell you, kung yun na po ang hinahanap natin, bukas ang pinto. Pero I can surely give you the guarantee that a church like that doesn't care about their members is a church that is not built by Christ.
that is a church that is on its way to hell. Si Kristo mismo ang nagsabi, ang mga taong tinutuwid ko, ang mga miyembro na aking dinidisiplina, yun ang aking mga minamahal. Pero ayoko yung dinidisiplina ako. Bakit? Mas magaling ka kaysa sa Panginoon? Hindi ka mapagsabihan? Mataas ang ere natin? You are strong-willed, strong personality? Kapag pinagsabihan ka, hindi ka marunong makinig? Yun po ba ay bunga ng isang manggagawa? Mas higit ka pa kay Kristo. Si Kristo, Diyos na yun. And yet, sabi niya, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Tayo iba. Hindi ako makikinig. Ito ang kalooban ko, ito ang gusto ko. Paano natin masasabi, tayo ay mga manggagawa? Kanino bunga yun? Ang alam ko lang sa Biblia na may ganyang klaseng bunga ay si Satanas. Kapag pinag-aralan po aklat ng Kawikaan, kapag ang isang hangal ay tinutuwid mo, ang sabi ng Biblia, magagalit pa siya sa iyo. Hangal ang tawag doon. Hindi marunong, hangal, mangmang. O sa isang malupit na salin sa English, stupid. Sino ang stupid? Yung mga taong hindi marunong tumanggap ng pagtutuwid. A wise man, if you correct him, will receive instruction. A foolish man will reject instruction. Yun ang sabi ng Kawikaan. So a foolish man, hindi mo siya madi-disciple. Hindi siya pwede maging manggagawa. Kaya ka nga naging manggagawa para maaralan, ma-disciple at magamit. Yun ang hinahanap ni Kristo. Siya mismo ang nagsabi, ipanalangin ninyo sa Ama na magsugo siya ng maraming manggagawa sa loob ng gawain ng Diyos. Manggagawa ang hinahanap ng Panginoon. Hindi miyembro lang, manggagawa. Disipulo, hindi display. Kristiyano, hindi counterfeit. Manggagawa. May kilala po isang pastor dito po sa Winnipeg. Dahil ilang taon na po niya dinidisciple yung mga members of the church. Napapansin po ng pastor, kinakalaban siya. Kina-question lahat ng mga bagay na kanyang tinuturo mula sa Biblia. Ayaw po nila umattend sa mga gawain. Ayaw nila sumama sa paghahayo. Ayaw nila makinig o magpasakop sa salita ng Diyos. Iilan lang ang nakikinig, 2 pamilya. So sa dami ng mga members po niya in the church, ang ginawa po ng pastor, ipinalangin po niya sa Panginoon, Lord, ano po ba ang dapat kong gawin? Hindi nakikinig yung mga tao sa akin. And yet they're members of the church. Marami sila sinasabi laban sa akin, pero kapag kaharap ko, ang bait-bait nila. Ano ang dapat kong gawin? After that prayer, binigyan po siya ng wisdom ng Diyos to erase everyone's church membership and start over. Bakit po? Dahil ayaw po niya pasturan yung mga matitigas na ulo. Ayaw po niya mag-aksaya ng oras sa mga taong hindi talaga born again. Ang katwiran po ng pastor, ang trabaho po niya ay alagaan ng mga tupa, hindi mga kambing. Ang kambing, hindi marunong magpasakop yan. Ang kambing, lagi may nasasabi yan. Ang kambing, puro dadalang yan. Kulang sa gawa. So ang ginawa po ng pastor, ng general meeting, sinabi niya sa lahat, pinag-pray niya ito, but I will be erasing everyone's membership. At yung mga gustong talaga maglingkod, write your name on a church membership form, and I will take care of you. Pagkatapos po ng general meeting, ang ginawa po ng pastor, hindi po siya lumabas kung nasaan po yung membership form. Kasi ayaw po niya makita kung sino magsasign up. Pero ayon po sa ibinalita sa kanya ng mga ibang kapatiran, sabi po ng mga kapatiran sa kanya, Pastor, sa lahat ng naging members of this church, iilan lang ang nag-sign up ulit ng membership form. Biro mo, ang dami niyang inaalagaan na tao. 3, 4 lang pala ang maglilingkod kay Kristo.
Mapalad ang ganong klaseng pastor. Bakit po? Ngayong kilala niya na kung sino yung mga dapat alagaan. Pero wag sana mangyari po yun sa church na ito, mga kapatid. Gawin man po natin yun o hindi, ang Diyos ang magtatanggal ng mga nabubulok na sanga. Ang mga sanga na hindi marunong makinig, ang mga sanga na mahilig mga tuwiran, ang mga sanga na hindi marunong magpakumbaba sa salita ng Diyos. Siya ang pumuputol sa mga ito. Bakit po? Dahil hindi si pastor ang head ng church. Si Kristo. Pastor, hindi ka pa natatakot na mawala ng pondo sa church? Bakit ako matatakot? Ang Diyos ko ay mayaman. Siya ang nagtayo ng iglesia na ito. And throughout the years of ministry, mga kapatid, makikita ho natin, kapag may nawawala, may pinapalitan. Dahil ang Diyos, hindi mo siya pwede takutin. Tayo ang dapat matakot sa Diyos. Kapag may 3 umalis, 5 ang papalit. Recently lang, mga kapatid, nakita ho natin yan. May 2 na hindi na nagpatuloy, 2 din ang pinalitan. Pamilya pa. Dahil ganyan kumilos ang Panginoon, hindi natin pwede isumbat sa Diyos. Kapag wala ako, walang mangyayari. Hindi, mga kapatid. Kung wala tayo, magpapatuloy pa rin ang gawain ng Diyos. Dahil ang kumikilos sa iglesia na ito ay hindi si pastor, hindi kayo, hindi sila, kundi ang banal na Espiritu. God doesn't need us. Pero pribileyo ho ito na binigay sa atin ng Panginoon upang maranasan po natin ang kanyang kabutihan. Dati mga kaaway tayo pero ginawa mga anak ng Diyos. Dati malayo tayo pero ngayon ginawang kaibigan at mga manggagawa. Manggagawa tayo dati ng kaharian, ng kadiliman. Pero ginawa po tayo ngayon, mga manggagawa sa kaharian ng Diyos. Kaya when that pastor saw sino signed up after that report, umiyak po siya sa Panginoon na may pasasalamat. Mapalad yun. Marami tao nagsasabi, napakaganda pag 200 ang members of the church. Hindi ho. Sakit sa ulo yung kung lahat sila hindi makikinig. Mas gugustuhin ko po 5 lang, 10 na naglilingkod sa Diyos kesa 80, 90, 100 na maraming dinadahilan. Pastor, kung mga kamag-anak mo is a part of the church, sabi po ng Biblia, walang nanay, walang tatay, walang anak, walang asawa pagdating sa paglilingkod sa Diyos. For your foes and your own enemies will be they of your own household. How will you know you have enemies in the household? Live for Christ, makikita mo. Maging seryoso ka kay Kristo, makikita mo kung sino tututol sa iyo. It might be your children. It might be your loved ones. Nangyari yung kay Kristo. Tinututulan siya, hinahadlangan po siya ng kanyang mga kapatid sa laman. And you know who they were? James and Jude. Sino si James at si Jude? The one who wrote the book of James and the one who wrote the book of Jude. Bago po sila na born again, hinahadlangan po nila ang Panginoon Jesus. Kaya kung tayo ho'y nakaranas ng hadlang, is because bahagi po yon ng Christian life. Ang hinahanap po ng Panginoon ay manggagawa. Kaya maging matatag po tayo, mga kapatid, hindi ipinangako ng Diyos that every member that you love in your family will be saved. Only God knows who will be saved. Huwag mo sasabihin, maglilingkod lang ako sa Diyos kapag naayos ng aking pamilya. It doesn't work that way. It is either now or never. Maging handa ka. Magpapatuloy ka pa rin ba if your children don't serve Christ? Magpapatuloy ka pa rin ba if you're the only one serving Jesus? Magpapatuloy ka rin ba kung ang mga magulang mo ay hindi maglilingkod sa Diyos? Magalit na ang lahat, wag lang si Kristo. Mapighati na ang lahat, walang si Kristo. Iniiwasan ko kasi yung gulo, pastor. Hindi mo maiiwas yun. Si Kristo nga, hindi niya naiwasan. Tayo pa kaya.
Kahit gaano ka lumanay, mahinahon po tayo sa mga tao sa labas. Lagi nila kakalabanin ang mga manggagawa ni Kristo. That is a worker of Christ. Timothy was a worker. Epaphroditus was a worker. Marami naging manggagawa ni Kristo na nakaranas sa pag-uusig. Pero napakasarap na maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hindi niyo po ba alam yon? Serving Jesus is the greatest calling ever. Because serving Jesus is not only for this life, but for the life to come. The highest calling is to be called a slave of Christ. Yung tawagin ka, manggagawa ni Kristo. Mataas na tungkulin yun, mga kapatid. Hindi ka man pastor, hindi ka man guro, hindi ka man this or that in the church, pero tawagin ka, manggagawa ni Kristo. Mataas ang tungkulin mo. Mas mabuti na tawagin ka manggagawa ni Kristo kaysa tawagin ka manggagawa ni Satanas. Paano masasabi manggagawa ni Satanas? Ano po ba ang itsura ng manggagawa ni Satanas? Bigay mo sa kanila salita ng Diyos, nagagalit yan. Gusto mo tuparin ang kalooban ng Diyos, hahadlangan ka. Inuuna mo ang karya ng Diyos, ano-ano sasabihin laban sa iyo. Yun ang manggagawa ni Satanas. Ang kaharian po ng darkness at ang kaharian po ng liwanag ay hindi pwede magkaisa. Kaya in this church, ilan po talaga ang mga manggagawa? Pastor, wala po kakayahan pero gusto ko po magpagamit. That's great. Ask the Holy Spirit for strength. Not by might nor by power, but by His Spirit. Lean not to your own understanding, but in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Huwag mo paglingkuran ng Diyos your way, mga kapatid. You will not be effective. Kaya nga naglagay po ang Diyos ng mga manggagawa tulad ng mga pastor in the church para ma-disciple po tayo. Kapag dinidisciple po kayo ng mga pastor po ninyo, they're not trying to tie a leash on you, kundi may pananagutan po sila sa Diyos for your souls. Kaya nga sa malaking iglesia na maluwag, walang ganon. Kung yun ang hinahanap natin, the door is open. Pero wag po natin sisisihin ang mga pastor na nagsabi ho sa atin ng tama sa araw ng paghuhukom. Kaya nga ang kailangan ng Diyos ay mga manggagawa. We need men and women that will share Christ. We need men and women that will help the church. Kailangan ko po ang tulong ninyo, mga kapatid. Hindi ko po magagawa ito mag-isa. I need you to love one another. Take care of each other. Maintain the order of the church. Kailangan ko po ang tulong ninyo sa gabay ng Espiritu Santo. Dahil yun ang nakakalugod sa Diyos. Pero kung hindi ho tayo nagkakaisa, sabi ng Biblia, binautismo po tayo sa iisang Espiritu, iisang pananampalataya, iisang Panginoon, iisang Diyos. Pero kung hindi tayo nagkakaisa, anong klaseng Espiritu meron tayo? Anong klaseng pananampalataya meron tayo? Anong klaseng Diyos meron tayo? Anong klaseng Panginoon meron tayo? Kapag ang Diyos ay iisa, iisa din ang direksyon. Iisa po ang pananampalataya. Iisa po ang layunin. God needs His church to be the church. Kaya kung kayo man ay magtatrabaho, hingin mo sa Panginoon, Lord, give me someone I can share to. Kung may pupuntahan ka next week, hingin mo sa Panginoon, Lord, make me an instrument of Christ. Kasi manggagawa ka. Kapag may nakikita ka, may pangangailangan sa iglesia, may kapatiran ng hihina, hindi mo na hinihintay pa si pastor, kundi ikaw na mismo kikilos. Bakit? Manggagawa ka. At kapag ang iglesia ay lumakad bilang mga manggagawa ng Panginoon Jesucristo, nakikita ng Diyos ang ating katapatan. At kapag nakita niya ang ating katapatan, mapagkakatiwalaan po tayo with much more. He that is faithful in least
shall also be faithful in much. We need workers in the church. We need workers in the church. Kaya sabi po ng ating Panginoon Hesukristo, idalangin po natin sa Diyos Ama na maglagay po siya ng mga manggagawa in the church. Will you share the gospel? Will you be discipled? Will you desire to be trained? Will you give your time for Christ? We must decide. Kasi kung hindi mo na maibibigay ang oras mo at hindi mo maibibigay sarili mo for the kingdom of God, ngayon pa lang magpaalam na tayo. Ngayon pa lang mag-decide na ho tayo. Ngayon na po, magpaalam na po tayo, sabihin natin, Pastor, I'm sorry, hindi ko maibibigay ito. Nakakalungkot. And we pray that you will understand who Jesus is. Pero there will be a day of judgment. At hahatulan po tayo ng Diyos based on how much we knew. Pero I pray na wala ho sa atin kahit isa ang tumiwalag po sa pananampalataya. The mission of the church is life and death. The mission of the church involves heaven or hell. The mission of the church is going to be evaluated by Christ. Will you be a worker in His kingdom? Yon ang ipanalangin po natin itong hapon. Shall we pray?